Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo nagkakatipon dito ngayon sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio upang hilingin sa Diyos ang kagalingan ng ating karamdaman, kagalingan ng ating puso't isipan sa pamamagitan ng panalangin ng ating mahal na Santo Patron. At hindi isinasama ang kahilingan ng ating mga kapatid na nakikiisa sa atin sa lahat ng mga social media platforms ng pambansang dambana. Kaya mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At hindi ngayong ginugunita ang buhay kabanalan ni San Atanasio. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalatayang ang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinaninindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami nawa ay walang hadlang na maumulad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumusunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito. Hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe
at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't pinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon at sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yung ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yung hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awi. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako ay kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang sa aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpala at magandang good morning po sa ating lahat.
Good morning din po, Father. Mga minamahal kong kapatid, sa ating Panginoong Heso Kristo, tayo po ngayon ay nagkatipon dito sa Bambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Bitbit ang ating mga kahilingan. Ang nais nating gumaling sa ating sarili. At kung tatanungin natin mga kapatid ng tapat ang ating mga sarili, tayo'y nandito hindi lamang dahil may iniinda tayo sa ating katawan. Minsan, mas mabigat ang iniinda sa ating mga puso. Ang mga sama ng loob na matagal na nating kinikimkim. Ang mga pagod natin na hindi natin maipaliwanag. Ang mga takot natin sa kinabukasan. O ang guilt na ating nararamdaman na kahit matagal na ay hindi pa rin mawala-wala. Hindi ba mga kapatid, kaya nating magtiis ng sakit ng ngipin, pero kapag ang puso na ang sumakit, relasyon na ang nasira, tiwala na ang nawala, yan po ang mas mahirap gamutin kasi may kakaibang kirot na dulot ito. Merong isang bata na naligaw siya sa palengke at iyak siya ng iyak. Tinanong siya ng mga tao, "Saan ba ang bahay mo?" Hindi makasagot ang batang ito dahil tuliro ang kanyang isip. Hanggang sa may narinig siyang sumisigaw ng, "Anak!" Biglang tumahimik ang bata. Hindi pa niya nakikita ang nanay niya, pero nakikilala na niya ang boses nito. At doon pa lamang napanatag na ang kanyang kalooban. Hindi ba mga kapatid, ganyan din tayo? Naliligaw hindi lang sa lugar, kundi mas naliligaw sa buhay natin ngayon. Nalulunod tayo sa ingay ng ating mga problema. Ang ating mga utang, ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating kalusugan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may tinig na patuloy na tumatawag sa atin na anak. Sa ating ebanghelyo mga kapatid, sinabi ni Felipe, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama." Parang tayo din po yan araw-araw. "Lord, nasaan ka? Bakit parang hindi kita nakikita?" At ang sagot ni Jesus ay napakalinaw. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ibig sabihin mga kapatid, kung gusto nating makita kung paano magmahal ang Diyos, tingnan natin si Jesus na nakabayubay sa krus. Yan ang pagpapahayag ng totoong pagmamahal. Ano ang ipinakita ni Jesus sa atin? Una, ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay malapit. Kaya nga, ang isang pangalan ni Jesus ay Emmanuel. Ang Diyos ay suma sa atin. Ang Diyos ay kapiling natin. Hindi po siya Diyos na nakaupo lang sa langit. Siya ay Diyos na bumababa, nakikihalubilo, humahawak sa mga may sakit. Kaya kung pakiramdam natin ay malayo ang Diyos, baka hindi siya ang malayo. Baka tayo ang napapalayo. Kaya ang paanyaya niya sa atin mga kapatid, hindi lang sa araw na ito, kundi sa lahat ng araw ng ating buhay, lumapit ka. Lumapit ka sa akin sa pamamagitan ng iyong panalangin. Lumapit ka sa akin sa pakikinig sa aking mga salita. Lumapit ka sa akin sa pagtanggap sa kanyang katawan sa Eucharistia. Ano nga ang favorite background pag walang-wala na ang lahat? Tapos biglang lumabas si Cardo. Ano ang naririnig nyo? Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin
at hindi kita bibitawan. Mamaya na natin tapusin, no? Mga kapatid, yan ang pangako sa atin ng Panginoon. Kumapit lamang tayo sa Kanya. Kung wala na tayong maintindihan, kung wala na tayong makapitan, kung ang lahat ng ating mga plano at mga pangarap sa buhay ay gumuho na, siya ang hindi bumibitaw sa atin. Pangalawa, ang Diyos natin ay mahabagin at hindi nanunumbat. Hindi siya tulad ng taong laging naniningil o binabalik-balik ang mga pagkakamali natin. Hindi siya yung nagsasabi sa atin, "O, nagkamali ka na naman. Inuulit mo na naman." Mga kapatid, kapag lumapit tayo sa Kanya, hindi niya agad hinahanap kung ano ang mali natin. Hinahanap ng Panginoon kung ano ang sugat natin, kaya tayo lumapit sa Kanya. At doon siya nagsisimula, hindi sa pagsisisi sa atin, kundi ang hilumin tayo. Ikatlo, ang Diyos ay nagpapatawad at nagtuturo ring magpatawad tayo sa iba. Maraming beses, mga kapatid, gusto nating gumaling, pero ayaw nating magpatawad. Hindi ba? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Parang gusto nating gumaling ang sugat, pero ayaw nating linisin. Masakit kapag ginagalaw ang sugat, oo. Mahirap, oo. Pero tandaan natin, ang pagpapatawad po ay hindi regalo para sa nakasakit sa iyo. Ito ay kalayaan para sa iyong puso. Ikaapat, ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin nakikita. Ilang beses na nating nasabi, "Lord, wala ka yata," pero baka tahimik lang siya. Dito pumapasok sa atin ang paalala ng ating mahal na Santo Patron, Santo Padre Pio, at ating naririnig bago ang misa. Manalangin, umasa, at huwag mabahala. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na wala ng problema. Ibig sabihin ito, may Diyos kang mas malaki kaysa iyong problema. Isipin natin si Padre Pio, sugatan ang kanyang katawan. Dala niya ang mga sugat ni Kristo, pero sa kabila noon, naging instrumento siya ng pagpapagaling ng marami. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi hadlang ang sugat natin sa buhay para magamit tayo ng Diyos. Minsan, ang sugat na iyon ay nagiging daan para tayo ay makapagpatotoo ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung ikaw ay sugatan ngayon, huwag mong isiping na wala ka ng silbi. Baka ikaw ang gamitin ng Diyos para magpagaling sa iba. Ikalima, ang Diyos ay gumagamit ng tao bilang daluyan ng kanyang biyaya. Sabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang ginagawa ko. Hindi lang po tayo pasyente, tayo rin po ay maaring maging doktor sa iba. Minsan, mga kapatid, ang kailangan lang natin ay makinig. Minsan, isang simpleng yakap lang, isang simpleng linyahan na, "Huwag kang mag-alala, nandito lang ako." Isang tawag lang, isang text, isang dasal. Sa simpleng paraang ito, nagiging instrumento tayo ng pagpapagaling ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, ating narinig sina Pablo at Bernabe. Sila ay tinanggihan, pero hindi sila tumigil. Bakit? Dahil alam nila, kahit may tumatanggi, may mga puso pa rin bukas. At doon kumikilos ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa misang ito na ating dinadaluhan, huwag lang po tayong makinig.
Dalhin din natin ang sarili natin kay Jesus. Tanungin natin ang ating mga puso. Sa pagkakataong ito ng aking buhay, saan ako sugatan? Ano ang bigat na matagal ko nang dala-dala? Sino ang kailangan kong patawarin na? At paano ako magiging daluyan ng paghilom ng Diyos sa aking kapwa? Huwag na po nating itago. Huwag po nating ikahiya. Dalhin po natin ito lahat sa ating Panginoon. At kung tatahimik tayo sandali, baka marinig natin ang kanyang tinig, katulad ng batang naliligaw sa palengke. Tinatawag tayo ng ating Ama, "Anak, umuwi ka na. Anak, kilala na kita. Hindi ka mawawala sa akin. Lumapit ka sa akin. Nandito lang ako. At sa akin magsisimula ang iyong paggaling." Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng obispong banal na aming pinararangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Atanasio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang mukha namin ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo, ng Tanang Kaparian, ng mga reliyoso, ng mga pinuno ng aming sambayanang Kristiyano, at kaming lahat na nagkakatipon dito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Atanasio at ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
pagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng kababaang loob at pag-ibig ng Diyos sa inyong mga puso at may magandang ngiti sa inyong mga labi. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na tinatawagan tayong lumapit sa Kanya. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa ni San Atanasio, naway aming maipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak, upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinanggap sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ika-4, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Kofradia ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ika-5, bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Santo Padre Pio,
Tayo po ay may programang Little Padre Pio Photo Contest. Inaanyayahan namin ang mga batang lalaki, edad 5 hanggang 12 na magbihis gaya ni Padre Pio. Ang bata ay kukunan ng larawan na ipapadala sa official email ng Pambansang Dambana hanggang May 15. Sa May 16 po ang posting ng mga official entries. Ang ating pong judging criteria ay social media engagement, 30% for the like, comment, and share. First evaluation, 50%. Costume and visual presentation, 20%. Total of 100%. Ang pinakamataas na percentage ang mananalo ng 5,000 para sa first place, 4,000 para sa second place, at 3,000 para sa third place. Inaanyayahan rin natin ang mga kalahok na dumalo sa birthday mass ni Padre Pio sa May 25. 9:00 ng umaga para sa announcement ng mga nanalo. Nawa ang buhay ni Padre Pio ay ipamalas natin at maging inspirasyon at huwaran para sa ating mga kabataan. Pagkatapos po ng ating misa ay agad po nating isusunod ang healing liturgy. At ang susunod pong misa ay sa ganap na 12:00 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin po natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin na naipahayag ang mabuting balita, mayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal ng sampaling kay Kristo, rubos na Sa mga may hawak po ng rosas, maaari nyo na pong iali ito dito po sa harapan. ay namana sa Kanya ang stigmata. Sa mga nagnanais pa pong bumili ng kandila, ito po ay available sa extension po ng ating main church. Dinala di alintana ang sakit at paghihirap, buhay ninahan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisan at paghihisa, pagkas sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa ng manalangin mula sa Ama ay lagi kong Iyong nakapag-alay na po ng bulaklak, balik po tayo muna sa ating upuan at meron pa pong maglalagay ng mga bulaklak. Turuan mo kami sa hirap at kusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya-hayaan namin sa ating Diyos Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Heso Kristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio.
Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina'y makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.